Do you feel angry at everyone? Does it seem that you might be betrayed any day? You may be feeling angry and hateful. If so, you've come to the right place. Yes, mga kapatlaom, join us in our final topic this month of signs of emotional instability, only here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Happy Holy Sabbath mga kapaglaom, and once again welcome to Let's Pray Pilipinas. This is a place where you don't have to pray alone, and it's another blessed day to rest in God from all our worldly cares. Amen. And we are delighted to spend time with God and with you, of course, mga kapaglaom, in prayer and in learning more of His sacred counsels through His words. Yes, that's true mga kapaglaom, Renan and kapaglaom Joy. We are thankful that today we will not only be sincerely praying together, but we will also be talking about the very important principles on handling our emotions. But before that, let us first bring this unto prayer with the Lord as we discuss this program, this important topic rather. Let us pray. Our Father God, we thank you once again for a beautiful Sabbath, and thank you also for extending us with excellent health so that we can be part of your people throughout the world celebrating the goodness of the Sabbath. But before we proceed further, we pray that you will bless our friends and kapaglaom in their different media platforms. We thank you, Father, that they are still there and listening to your words. Grant that you will bless each one of us, and thank you for hearing our humble request that we will be blessed by the Sabbath. In Jesus' name, Amen. 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 Maing buntag o maing adlaw ipapahulay mga kapaglaom kung asa magani mo karon wherever you are. Good morning and happy Sabbath. Akong gitimbaya ang mga nagsunod nato sa ato ang Facebook Live. Mamalihog ko og share sa ato ang live broadcast karon sa Let's Pray Pilipinas nga page. And good morning and happy Sabbath po sa ato ang mga tigsunod dinhi sa Dakbayan sa Sugbo sa local channel 25. And of course, all throughout the Philippines through GSAT Channel 37. Sugdi na ninyo sa pagpadala ang inyong mga prayer requests o praise reports. Dunay mga numero nga inyong makita dinha sa inyong TV screens. Kung kamo gali naggamit og mga smart cellphones, 092934417777 o galing Globe ang inyong mga SIM cards, 0916 5574777. No? So and of course basin duna tay mga akong gi-encourage kay kasagaran nato atong gina-send didto sa Messenger directly ang ato ang mga invites for live broadcast. Mas maayo mga kapaglaom inyo siyang i-share sa inyong timeline, mas daghan ang makakita actually ana wala ta kabalo kung kinsa pag ito kapaglaom Joy and kapaglaom Pastor ang mga tao nga nanginahanglan nga makadungog sa ato ang mga pag-ampo or sa ato ang mga ipang-discuss karong kabuntagon. Kay usahay kaning mga pag-ampo mura po ni siya sermon at the same time, no? Para sa uban makapanalangin po na siya sa uban. Kapaglaom Joy. Amen. Praise God for that. And mga kapaglaom, again, we are assured ng atong Dios nga ginaampuan matag adlaw ug matag panahon nagapaminaw sa atong mga pag-ampo. And so today ato nga igasibya dinha kaninyo karon ang mga pag-ampo nga atong nadawat nga nagpakita nga ang atong Dios matinud-anon gayud sa iyang pagtubag sa ato ang mga pangalyupo. And so we would like to bring to you the first praise report that we have here mga kapaglaom from kapaglaom Jessa May Lanaban. Ni adtong October 15 mga kapaglaom nagpa-pray siya para sa iyahang licensure exam sa Forester. And on October 28, mga kapaglaom, happy kaayo siya kay tungod
nakapasar siya sa iya nga mao nga exam. Amen. Praise Praise God for that. God. I remember this pastor here, Oo, no? exactly. And we praise the Lord for that. And also, coming from Kapagam Emily Dalid from Pagadian City, nagpa-pray siya niya itong October 23rd nga iyang paapilog pre ang iyang pag-umangkon nga si Jake Hiolen nga makapasar sab sa board exam. And the same thing also sa Forester board exam. Praise the Lord. No, natubag yun ang ilang nga Yes. prayer, and I'm so happy also. Both of them, Pastor, with the same Exactly. exam, they passed, no? So Praise we God. praise God for it. And we have the third one here nga atong na-receive mga kapaglaom from Kapaglaom Epi Dugos ni adong October 20. Nagpa-pray siya para sa sister nga si Weweng alang sa iyang health nga nagsuffer siya sa maglisod siya siguro og ginhawa no nga makaginhawa na usab siya balik. And usab sa iya nga sakit nga lupus. So iya tong gipa-pray, and then October 27th, thankful kaayo siya kay naulian na iyang sister og nadungog jud ang ilang nga pag-ampo. Amen. And we praise the Lord for that. And naapatay dugang kapaglaom ren. Yes, Kapaglaom Joy, nadawatan nato ang usa ka prayer request gikan ni Kapaglaom Noel Kadigal. And ang iyahang prayer ato is for a negative swab test result, and tuod man ni gawas ang iyahang results ni adtong October 27 o negative ang Amen. iyahang swab test result. Mao lang gyud ni ang Wow. negative no sa karong panahonang atong ang gikalipay, and we praise God nga gihatag na sa Ginoo sa iyang gitubag ang pag-ampo. Yeah, so I think mao lang na tanan ang naana ko dinhi Kapaglaom Joy. Nabasa na nimo ganina. Okay. So we praise the Lord mga kapaglaom. We are inviting you nga inyo sab nga ma-send ang inyong mga praise reports mga kapaglaom dinhi sa ato nga programa, because these things mga kapaglaom maoy nagahatag nato og nagahatag ka nato mga kapaglaom sa kalipay ng atong Dios nagapaminaw sa ato ang prayer. And there is this one, I actually nabasa nato ni ganihan na double lang siya, no? Oo. Na doble lang ang ato nga praise reports. But thank you gid kaayo mga kapaglaw amo jud nang gikalipay. Kami man usab pastor, no? Amen, of Knowing course. nga kini nga ministry na asab gikahatag nga kalipay sa atong mga kapaglaom these That's days. right. Mhm. And so kung doon na mo'y mga answered prayers, don't hesitate. Yes. Please send us a message or basin maka-record mo og videos and tell us how the Lord has worked in answering your prayers. That's true. That will be good. So karon mga kapaglaom padayon ta sa ato ang praying moments, no, sa atong pagkabasahon ang mga prayer requests nga atong na-receivean kaninyo. We have from sender 9533, nagpa-pray siya for wisdom, knowledge, and strength nga i-face niya ang mga challenges actually karon ni nga week and this day, no, ang last day of this week, 7th day of the week. Yes. Siguro na siya mga ginaatubang karon, nagpa-pray siya nga maatubang niya ang talan nga challenges, and above all ang iya nga request nga mahatagan siya og off, maybe Saturday off siguro ni, no, or maybe Oo, and off sa then iya nga work. Mananghid And- siya karong simana siya mananghid. Yes, hinaot nga mahatagan mag-grant ni kaniya. Also from sender 6438 mga kapaglaom, iyang gipa-pray ang iyang anak nga mobalik na unta sa pagsimba. This is really a very sincere prayer sa usa ka ginikanan. Yes. And from sender 6861, nagpa-pray siya sa iyang apo nga si Zedric Greg Derder nga nagka-dengue fever. No, ubay-ubay pastor at all na-receive these days Exactly. nga nagka-dengue fever. We will be praying for Zedric. Mm-mm. And also from sender 6056, iya nga gipa-pray nga mawala na ang sakit sa iyahang sakit nga iyang ginabati or ang kasuko nga iyang nagakabatian sa iyahang father. We do not know unsa ang reason ni ini, but we pray nga mahatagan siya ni ini nga kahumpay gikan sa iyang pagbati towards his father. Yeah, and I think this episode Yes, very Pastor. important, no? Yes. Kining atong topic ron very timely na siya para sa iya. Yes, Yes. praise God. And we pray that this will also bless, Yeah. no? And we also have from sender 9492, iyang gipa-pray si Andrew Abuyan nga na-aksidente sa truck, no? So we pray nga mabalik lang unta ang iyahang mga lawas or unsa man ang nadaot nga dili lang unta ni major kayo natagan siya og kaayuhan sa Ginoo. We also have from sender 0259,
nagpa-pray siya nga hikapon ang kasing-kasing sa nipalit sa ilaha nga yuta nga mabayaran na sila and ma-approve pud ang petition nga iyaha nga ginapangayo. And also for his good health or her good health no sa atong kapaglaom. And naatay isa din higikan sa ato, I think live from Nelsie Dublin. Okay, iyaha nga request is para sa iyang pamilya nga magpadayon pag-alagad sa Ginoo. So thank you so much mga kapaglaom sa inyo nga pag-send sa prayer request, and karon amo kamong gihangyo nga mag-ampo kauban ka namo as we bring all these petitions dinha sa trono sa Ginoo with kapaglaom Ranan. Yes, mga kapaglaong, let us pray. Heavenly Father, we praise you, Lord, for giving us this privilege where we can call upon your name. Here, Heavenly Father, what a privilege it is that despite our distance, we can gather virtually and pray for one another. Thank you, Lord, for making that way for us. And so we recognize your power, dear Heavenly Father, by humbling ourselves. And although we know that you are all-knowing and you are God, we still want to uplift or to lift up prayers for our senders, Ginoo. Akong pagasugdan, Lord, gikan sa usa namo ka sender, nangayo siya og dugang kusog para sa iyahang pag-alaga dinha kanimo, and naka-decide siya, Ginoo, nga mananghid para makakuha siya og day off sa iyahang trabaho nga dili mo tunong sa adong ipapahulay. Ginoo, kabalo ko nga maupod na ang imuhang pagbuot nga siya padayon sa pag-alagad kanimo, nga dili ma-compromise ang iyahang Sabbath, Lord. And I pray that you will touch the hearts of those who are in charge of the decision or making decisions to provide this rest day for this brother or sister, dear Heavenly Father, nga unta kini ilang i-recognize nga usa ka right niya nga musimba dinha kanimo sa adlaw ipapahulay. Ako pod giapil sa pag-ampo ang iyang hangyo nga iyahang malampasan ang kaning mga pagsulay nga iyahang agian karon si Manaha, nga maging safe siya, Ginoo, og mamaayo pod ang panglawas niya kauban sa iyahang pamilya og sa tanan nga mga nag-antos pod sa kung unsa man gani kana siya. Lord, duna pod kay isa ka anak dinhi nga naghangyo nga ang iyahang anak mo balik sa pag-alaga dinha kanimo, ug duna pod sila'y mga suliran kabahin sa ilahang pinansyal, Ginoo. Ikaw mag-provide kanila sa ilahang mga panginahanglan sa matag adlaw, ug kami nagampo nga imong pagahikapon ang mga kasing-kasing sa iyahang mga anak nga unta mingawon silag pag-ayo, Ginoo, sa ilahang pagsimba dinha kanimo aron sila mobalik dinha sa pag-alagad. Ginoo, akong giapil sa pag-ampo kining usa ka bata nga si Cedric Greg Derder, Ginoo. Doon na siya'y dengue o ikaw nasayod sa iyahang kahimtang karon. Akong gihangyo nga imong lig-unon ang iyahang panglawas, Ginoo, nga kini maka sukol sa kung unsa man gani ni naa sa iyahang lawas karon, o maka-recover na siya dayon gawas ni ining dengue. Pakamaayuha pod ang iyahang pamilya, Ginoo, nga nag-atiman kaniya, tagaay pod sila og maayong panglawas og mga panginahanglanon nila, Ginoo, para sa ospital. Lord, I also want to pray for one of our senders. Dunay kasuko nga iyahang gibati o kasakit para dinha sa iyahang amahan, Ginoo, og iyahang handom nga mohingpit ang iyahang pagpasaylo sa iyahang papa. Usa kini ka humble nga request gikan sa usa ka anak, Ginoo. Og akong gihangyo nga ipadayon nimo ang kaning humbleness o panghuna-huna, kini nga desire, Ginoo, nga makapasaylo sa iyang amahan. Hinaot nga tagaan nimo siya o gugma nga gikan diha kanimo, ipabati kaniya, Ginoo, ang gugma gikan dinha sa imuha nga unta kini pod iyahang ma-translate didto
nga gugma sa iyahang amahan. Mm. Ginoo, at akong giampo si Andrew Abuyan. Na-aksidente siya, Ginoo, kay giatake siya og naa siya karon sa ICU. Bisitahi siya, Ginoo, tanduga siya sa imuhang malig-on o gamhanan nga mga kamot, Ginoo. Ayuha siya aron makabalik na pud siya sa iyahang pagpanrabaho og makatabang siya sa iyahang pamilya. Labaw sa tanan, Ginoo, nga doon na siya higayon aron sa pagdaig dinha kanimo sa imuhang pag-ayo kaniya. Ginoo, akong giampo nga unta hikapon pud nimo ang kasing-kasing sa nakapalit sa yuta sa usa namo ka kapaglaom, nga unta providean nimo sila, Ginoo, sa ilahang mga financial needs para ma-settle nila ang ilahang obligasyon ug unta nga maaprubahan na pod ang ilahang petition didto sa korte. Ginoo, tagai sila mayong panglawas, and ako pong giapil usa na mo ang kapaglaom gipadala nga pagampo ni kapaglaom Nelsie Dublin. Iyang paghandom, Ginoo, nga tandugon nimo ang iyang tibuok pamilya aron sa pagpadayon sa pag-alaga dinha kanimo. There's nothing more that we should do, Ginoo, while we are still here on earth, but to continue to serve you, dear Heavenly Father. Heavenly Father, we thank you once again for this privilege of prayer, and we ask that all of these prayers will be answered. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. 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 Thank you, Kapaglaom Renan, and thank you, mga Kapaglaom, for joining us in prayer nini ato nga mga pag-ampo today. Again, please send your prayer request usab kung namoy mga gusto ipaampo na dinha sa mga numero nga inyo makitaan sa inyong screen. You can send it, mga Kapaglaom, and ato ng pagdadon in prayer. Now, let us proceed to the second batch nga atong na-receive din higihapon gikan kaninyo, and we will be reading all this para sa ato ang batch of prayer. Yes, so mga kapaglaom, ania ang mga ampuanan nato, no. Atong unahon si Sister Mary Rose Nadella Dinero, ang iyahang recovery, mga kapaglaom, from the operation, no. And atong tabangan sa pagampo si Grace Dumahil, nga ang iyahang mga financial needs fulfill po niya, no, or matagaan po siya ni ana. Dunay isa ka prayer request nga gipadala diri para kang Robinson Sabuero, na disgrasya sa motor kapaglaong pastor and kapaglaong Joy. So karon nanghangyo sila nga maampuan po, no. Doon na po tayo usa pagyud kapag ampo dinhi, mga kapaglaom, nangayo siya tabang pagampo para sa iyahang hinablos pag-umangkon nga si Ricky Higonia, nga naapod sa hospital karon dito sa Bacolod. Na-admit siya, mga kapaglaom, tungod sa stroke, and murag naglisod, but gisaling ni nila sa pangalan sa Ginoo pinagi sa pagampo. Doon na po usang gipadala ni sender 9973, nangayo siya og pagampo para protection gikan diha sa Ginoo para sa iyang anak nga si Jobert Dagatan. Tuwa siya karon sa Mindanao, nga nag-training di ay siya, mga kapaglaom, para sa CAFGO. So kini si Sister Josie ang nagpadala kaninga prayer request. And lastly din sa ako ang list prayer para kang kapaglaom Esmeralda Plenyos, nga makakita na unta siya ang uog pamaagi ang iyahang pamilya, mga kapaglaom, para sa iyahang operation, no? Nephronectomy. Dili kay ko knowledgeable kung unsa ni, but atong iampo nga ma-provide ang mga resources para sa kaning operasyon. No? So karon akong paghangyoon si kapaglaong Pastor Elmer para sa pagampo. Okay, let us bow our heads as we seek the Lord in our prayer. Our Father God, we thank you once again for guiding us and keeping us safe in your hands. And thank you also for cleansing us from all our mistakes and trespasses that we have committed against you this week, and in our minds and through our actions, so that our prayers will reach in your throne of grace. Ginoo, amo gi dala sa imo ang among mga tailahi nga mga kinahanglanon sa imong mga kaigsuonan. Labihan na si
Sister Mary Rose na de la Dinero nga hinaot pa nga maka-recover na siya si badali sa iyang operasyon, sa iyang physical nga lawas. Aron maging produktibo siya sa iyang mga trabaho adlaw-adlaw sa iyang pamilya o sa komunidad. Labihan na sa imong simbahan. Kinuha mo sa dala sa imo ang among igsuon, Sister Grace Dumahil. Hinaot pa nga tabangan mo siya giyahan sa mga kaalam o pamaagi aron makabaton siya og mga financial solusyon sa iyang mga kinahanglanon adlaw-adlaw, labihan na sa iyang mga obligasyon sa iyang mga igsig katao. Amo sa dala sa imo Ginoo ang amo igsuon nga si Brother Robinson sa Buero nga nakasugata og disgrasya sa motor, hinaot pa nga ang mga doktor, ang mga tambal nga ihatag sa iya makapadali sa iya pag-ayo o makapadayon pod siya sa iya mga serbisyo o pagtrabaho sa iya nga pamilya. Amo sa dala sa imo Ginoo ang amo igsuon si Brother Ricky Higonia nga nakasugata o naka-experience og stroke, hinaot pa nga ang mga pamaagi nga maka-recover siya mahatag nimo Ginoo pinaagi sa paghatag og kaalam sa mga doktor aron nga siya makabaton og himsog na sad nga physical nga lawas para makahaimo siya sa iyang mga responsibilidad sad. Amo dala sa imo Ginoo ang among kapaglaom nga si Brother Jobert Dagatan nga naa siya'y gugma o sincero ang iyang pagserbisyo sa pag-amping sa seguridad sa nasod sa Pilipinas, labihan na sa ilang mga lugar against ining mga bad elements nga nagdisturbo sa peace and happiness sa mga katawhan. Gihay sa Ginoo, tagaay sa himsog nga lawas o kaalam nga makapasar ini siya aron nga magiging produktibo siya sa iyang pagkinabuhi. Amo saldra sa imo Ginoo ang amo igsuon si Brother Sister Esmeralda Plenius. Ikaw na kabalo Ginoo ining operasyon nga nephronectomy labihan sa iyang liog, ginaot pa nga kini mga delikado nga mga operasyon, hinaot pa nga Ginoo tabangi intawon giyahi ang mga kamot, ang mga gadgets, ang mga equipments nga gamiton siya aron maging successful ang mga operasyon niya. Amo sa dala sa imo Ginoo ang among kauban sa buhat nga nag-retired na si Pastor Pipito Ordonia, kauban sa iyang pinangga nga asawa og usa niya ka anak nga naging COVID positive diha sa Bacolod. Hinaot pa nga tabangan mo intawon nga maka-recover ni sila aron makapadayon pod siya sa iyang ministry sa iyang adlaw-adlaw nga panginabuhi. Amo sa dala sa imo Ginoo si Pastor Abi Carpena o iyang kauban nga anak nga naka-experience og aksidente sa Manila. Hinaot pa nga ikaw magtabang sa ila, daghan tong mga parts sa iyang mga lawas nga problema, pero pasalamat kami nga ikaw nag-amping sa iya in spite katong grabe nga disgrasya nila sa ilang sakyanan. Salamat sa imong pagpangga sa ila. Og amo sa dala sa imo Ginoo si mga pamilya ni Sister Nini Ombo Pagunsan Putong nga nagpahulay sa iyang temporaryo nga kinabuhi diri sa kalibutan. Palihog Ginoo nga tagaan mo kalipay paglaom ay mga pamilya, labi na yung mga kabataan, mga kaparentihan nga sa likod sining kamatayon may ara nga pagkabanhaw. Salamat Ginoo nga imo gigin sa bata ining among mapag-ampo kay kini tanan among gihangyo sa pangalan ni Hesus. Amen. 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 Thank you, Pastor. And thank you, mga kapaglaom, for praying with us in these prayers. Again, rest assured, mga kapaglaom, that God is listening. And wala lang siya nagapaminaw, but He answers our Amen, prayers. of course. So this time, mga kapaglaom, we are happy nga magkauban na sabtan ining ato ang pagtuon, and throughout this month atong gituna na ang signs of emotional instability and naanata karon sa katapusan nga adlaw nga ipapahulay of the month of October. It's already October 30th, mga kapaglaom, and atong hisgutan karon ang last nato nga topic or subtopic sa ato ang ginahisgutan throughout this month, and we will be talking about unstable relationships, mga kapaglaom, and we are still
discussing sa life ni Saul kapag laom Oo, pastor, exactly. kapag laom Renan, mga kapag laom gihapon kinabuhi ni Saul no dinha nato makuha ang mga leksyon nga ginahatag sa Ginoo alang kanato. And so mga kapaglaom, let us begin sa ato ang topic today with this question mga kapaglaom. Kanus aman napakita ni Saul ang iyahang nga iyahang unstable relationship even with the people nga close kaayo niya. And we know the reason, by the way, Pastor, no? Ato na Exactly. siya nag-iskutan unsa hinungdan nga no nga unstable ang kinabuhi ni Saul and iyang mga relasyon ug iyang nga emotion. It is because he departed from God. He left the Lord. Muning hinungdan mga kapaglaom nga naani nga kinaiya niya. And by the way, our quote of the day says, if a man is divided, undecided, and settled until he is sure that he will lose nothing, he shows that he is a man God cannot use it. Similar gihapon sa ato ang milabay nga quote of the day. Similar things sa iyang nga kinaiya karon. Now, let us go to the answer to this. Kanus aman gipakita ni Saul mga kapaglaom ang iyang unstable relationship even with the very close people sa iyang kinabuhi, Pastor. Okay, thank you, no? And I hope mga kapaglaom nga kining atong episode karon nga October nakahatag na siya og fondasyon sa ato mga relasyon sa ato mga isig katao, di ba? Yes. And above all sa atong Ginoo, of course. Ato nahibaw-an nga si Saul ang iyang nga problema, ang iyang kasing-kasing mismo nga naa sa jealousy, no? And of course na po ang pride sa iya gud nga kasing-kasing. Dili lamang si David ang iyang kontra kundi tama tong punto mo ang close nga relationship nga gikan gyud siya ang iyang anak si Jonathan. Kay dito sa una nga panahon, every month na ano siya feast ang king, gitigom na niya ang iyang mga commander sa field, ang iyang mga circle kung cabinet member pa, no, kung sa ato. O niya ang iya gyud nga mismo nga anak nga ginapangga nga si Jonathan, iya pag yun nga gitagaan og pagdumot pod. Ambot nga I don't know, no, nga bisan pa sa ato nga kinabuhi, mao na sa ato nga prayer request murag mao pa good to, no, kamurag Saul pod sa ato pa kada nga mga pamatasan ni Saul naabot antod sa ato, no, kay naggikan mo po na sa Genesis nga ang iyang igsuon gipatay pod, di ba? So I think mga kapaglaom, ang problema ato kay 2 months na, once every month, ikaduha na nga bulan, wag gyapon nag-abot si David diha. Kay nga no, kay na may sekreto silang relasyon ni Jonathan. Amo na ingon nga there is a friend that sticketh closer than a brother, di ba? Kung gipalabi pa ni Jonathan si Saul, kay si amahan kay nakita ba ni Jonathan nga dili maayo ang relasyon ni Saul. Mao na nga nag-abot sa punto nga iya kunta nga patyon na gyud si Jonathan. Pareho pod kay David, no? And tama gid to ingon sa atong Ginoo nga bisag do not hate your brother because you commit murder if you hate already your brother. Kay ang pagpatay na nagdaan sa una-una. So let us be very careful with that. Yes, and kahadlukan siya una-unaon, Pastor, no, kay because of the kanang naputol nga relasyon ni Saul sa Ginoo ang nahitabo inon even ang iyang anak ina hinuon nga patyon. I think because he was jealous with Pastor nga ginaproteksyonan ni Jonathan si David. Oo. And mga kapaglaom, no, kung nahitabo ni King Saul kaniadto nga usa ka tawo sa Ginoo ug anointed sa Ginoo, this can also happen to us. But the question is, kung matempted ta mga kapaglaom with the same manner nga madrag ta into the pit of anger, unsa man ang atong dapat buhaton mga kapaglaom aron dili maruwan ang atong relationship with the people who are close to us. No, even siguro I think ang ato nga nagpadala pud sa prayer request kaganiha, Pastor, na mentioned ni a little bit nga naay nabuhat ang iyang papa nga nakapasakit jud sa iyaha og sa iyang panimalay. So naamag yun ni posible daghan kay mahitabo sa ato mapasakitan ta. But mga kapaglaom, unsa man ang pwede natong buhaton no nga makahimo gihapon ta pag-control sa atong emotion and dili ta madala sa temptation nga madrag ta ngadto gayud sa pit of anger. What can we do? So ato ang hisgutan ni nga mga butang mga kapaglaom. I would like to ask kapaglaom Renan to begin the first thing nga ato nga mahimo. Yes, so mga kapaglaom,
first thing we can do, ang advice is to stay rational and calm. Correct. Do not let anger consume you. In fact, ingon din hi sa Psalms 37:8, cease from anger and forsake wrath. Do not fret. It only causes harm. And sa ato ang mga previous nga mga pagtuon, nakita gid nato no kung unsay impact ani sa kinabuhi ni Saul and sa mga tawo nga naa sa iyang palibot. So when we are angry, we know that ang atuang rational mind kay mawala sa atua, no? And dili na nato na siya ma-control. It's hard to control. And then after ana, yung resulta ana is that we start feeling as if tanan na lang daw nag-conspire para kontrahon ka. And I'm sure at some point in our lives we have felt something like that, no? Human as we are. And so we can attest to this nga bitaw tinuod pag masuko gani ta. And if we let this anger kanang control us, we feel as if everybody around us is conspiring para kanunta no kontrahon ta. And so there are many ways kapag laom enjoy, let's say listening to a relaxing music is one of those that can help us relax para dili na kaayo ta mo masuko. In music school, mga kapaglaom, usa sa akong mga professor sa music appreciation would play music from the Baroque period, no? Kang Johann Sebastian Bach na mga music before during our class. Tagaan mi niya og mga lisod-lisod na activities kapag laom enjoy and mag-play na siya og music nga na. And i-explain na niya nga sa ako ang experience, according to research daw, kana daw nga type of music kay it was kanang meant to be organized ba, so it helps organize the thoughts and calm you as well. So naay mga ingana, deep breathing is one. Naapod gani usahay kaning mga ginabuhat sa mga psychiatrists ba na sila or psychologists na ginapa-count ka from 10 down to 1 for you to calm down and to relax. So pwede ingon ani, no? Na maka-meditate ka, maka-pause ka. But above all, mga kapaglaom, is that dito ta balik sa unsay gi-advise sa Bible, which also coincides with the practical answers. Giingnan gyud ta daan sa Bible to cease from anger. Thank you so much, Kapaglaom Renan. So mga kapaglaom, that is just one no sa ato ang mga ways nga gihatag sa Ginoo para nato. And what is the next one, Pastor? Yeah, primero to cease, no? I would like to say the word cease means to stop. Then to forsake means to turn away. And to fret, don't rub. Mao na ingon sa mga tao nga nayo sa author nga ang tao daw nga nagakasuko 99% buang. Dili siya rational kay dili naka-control siya ang mind. Only 1% ang rational niya. Tama to imong point nga ingon sa mga malam sa una, kung masuko ka mag-om ka tubig. Di ba? Pero problema kung ibugwag po nimo sa imong kontra mo na problema po. So that is one stay rational and calm. Dili ni matabo in split of a second, but this is an lifetime nimo nga mga ginahubutang na kay naa na mabutang sa aton subconscious mind. Second is to seek for help. Mauna nga kung dili ta control sa ato mga emotions, mangita tag tao nga makahatag sa ato og gitawag paglaygay. And the only and the most important nga tao o kon bagay nga atong kantuan ang pagpaminaw sa balaan nga kasulatan. And only Jesus Christ through the power of the Holy Spirit can control our mind through giving our will to Him. And still our choice. Amen. Muna diha sa Galatians chapter 6 verse 2, di ba? Bear one another's burden. That's why ngita kitag tao nga mangutana ra, di ba mga panangangakig ka masuna, dali ka masuko. Unsa gibuhat nimo? And learn from them. Yes. Amen. Thank you kaayo, Pastor, for that, no? Pagkanindot to naunaan mga kapaglaom with that, if we seek help, let us seek help from God. Amen. Exactly. No? And we have the third one, mga kapaglaom, and the third one tells us, kapaglaom Ren? Yes, to meditate, mga kapaglaom, and ask for guidance in prayer. No? Nothing beats prayer. In 1 Peter 5:7, it says, casting all your care upon Him, for He cares for you. No, so nahibaw-an nato nga
if do na tay mga unstable relationship with someone, the best thing to do is for us to kanang start praying about it. No? Yes. They have to ask for God's intervention para nga makakita ta og pamaagi nga ato na siyang ma-patch up. We can find a place where it's quiet and we have kanang a place where we can spend time to read the Bible and meditate upon God's words. Kay ang mga pulong sa Ginoo makatabang aron makalmata. Amen. No? Mapulihan ang ato ang kasuko og kanang mga gugma nga gikan dinha sa Ginoo. Pinaagi sa ato ang pag-meditate sa iyahang mga pulong. And then in fact sa 1 Chronicles 16:11 yana siya nga seek the Lord and His strength, seek His face continually para continuous pud nga ma-overcome nato ang anger. Amen. And I think I thank God for this counsel sa ato mga kapaglaom because even si Nehemiah, pastor katong gipangutana gani siya sa king kung unsa ang buhaton, unsa iyang hangyo. Dili to siya angry nga time, dili to about anger, pero before siya nitubag nagpray gid siya. Exactly. And I think sa times nga matempted ta mga kapaglaom kuno yung mga situations nga kana makapasuko sa ato it would be so well for us no nga maka-remember ta nga mo pray sa ta Ginoo sa ako pag-react ani kay mo nagsuko na pud ko. Yes. Yes. And beside yes, Kapalaw Joy, Pastor. no? Again, balik ta sa, excuse me, sa gitong bitaw nga physics, sa physics ba? Mao na ingon sa atong nga physics nga. If there is an action, there is always a corresponding reaction. And between an action and reaction, there is a time element that we can choose. Yes. Maupod ta, masuko ganita, so may action, suko ta. Unsay aton i-react. Pero naapay time diha nga element, bisan bubo lang na siya kaayo, unsa ang aton ipilion, musuko pud ta ba? So there is always a what we call action and reaction, natural na siya. But there is always also a time of choice. Mo na nga kalma-kalma. Mo na ingon na da. Thank you, Pastor. And we have the last one, mga kapaglaom, this time, no? Last one nga ato ang mabuhat pinaagi sa gahom sa Ginoo. Again, always sa gahom Yeah. naman yun sa Ginoo atong mahimo ni nga mga butang mga kapaglaom. I would like to ask Pastor to share the last thing nga pwede nato. Yeah, thank you very much. And this is very, very important, no? Learn to forgive. Amo nang be kind, di ba? Let us learn to forgive. Mo nang importante na nga mga bagay, no? Actually, it's hard, but not impossible. By God's grace, ihatag gina nato siya. Kay mao man ang atong Lord's Prayer. Patawara kami sa amon mga nakautang sa amon, subong nga ginapatawad namon ang nakautang sa amon, di ba? Forgive us our debts as we forgive our debtors. So di kita kaampuan ang mga kapaglaom kung dili po nato ma-practice atong kaugalingon. Thank you, Pastor, for that. We only have few mga kapaglaom, no, nga ato nga gi-discuss karon, but we trust mga kapaglaom. This all comes from the Bible, Amen. biblical principle, Yes. and whatever God has given, He's able, mga kapaglaom, nga mutabang nato nga mahimo ni nga posible sa atong kinabuhi. So again, ato ang hatagan og as we wrap up sa ato ang mga gi-discuss kaganiya, what can we do, no, from what God has given? Ingon siya din, the first one is stay rational and calm. Do not let anger consume you. And that is also the counsel of God, cease from anger. And next, we need to seek help. From where? From the book of God. And Amen. from the people nga ato makitaan nga naasab din sa Ginoo. The third one, mga kapaglaom, is to meditate or ask for guidance in prayer. Sa diha nga natay kasuko, Lord, how? No, sa between sa moment, how should I react? Tabangi ko Ginoo. Exactly. And the Lord will help us. And then the last one is learn to forgive. As God has forgiven us, He will also help us to forgive others when we choose to. So thank you so much mga kapaglaw for joining us in this discussion. We will be right back after this musical offering. Salang o akong higala, ang kalisod nga imong naangko.
Jesus nga Ginoo, kay siya lang ang bugtong dalang pana. Tanang butang ning kalibutan, pulos lumalabay lamang. Ang mga kasakit ug kagulanan dito sa langit imo nang ikalimtan. Dito sa langit wala na'y kagulanan. Dito sa langit lulun kalipay. Dito sa langit may balay nga bulawan, nagitagana sa mga balaan. Tanang butang ning kalibutan, pulos lumalabay lamang. Ang mga kasakit ug kagulanan dito sa langit imo nang ikalimtan. Dito sa langit wala na'y kagulanan. Dito sa langit lulun kalipay. Dito sa langit may balay nga bulawan, nagitagana sa mga balaan. Tanang butang ning kalibutan, pulos lumalabay lamang. Ang mga kasakit ug kagulanan dito sa langit imo nang ikalimtan. Dito sa langit imo nang ikalimtan. Dito sa langit imo nang ikalimtan. Welcome back to Let's Pray Pilipinas. This is the place where you don't have to pray alone. Mga kapaglaom, daghang salamat sa inyong padayon nga pag-uban kanamo sa pag-inampuay. I hope nga na-bless mo atong alawiton. And so karong taknaa atong pagpadayunon ang atong pag-ampo, kung pagabasahon ang mga pinadala nga prayer requests. Mga kapaglaom, atong iampo si Lord Jen Carpena. Na-discussion ni sila pastor, no? And kapag laom Joy, atong iampo nga mo balik ang iyahang memory, mga kapaglaom. And ato pong iampo sa makausap si Tatay Antonio Mendoza sa iyahang recovery. Unta nga ma-okay na ni ang iyahang mga bed sores. O ato pong iapi sa pag-ampo si kapaglaom Rosalinda Balanday. And doon na siya breast cancer, mga kapaglaom. O ato pong i-appeal sa pag-ampo si Sir Louis Racosas. Doon na siya hemophilia. And unta maka-recover siya, mga kapaglaom, sa kaning balatian. And doon na po iusa nato kapaglaom nga nagpadala og prayer request para sa kang Brother Johnson. Palihog daw pag-ampo nga maayo na po ni siya, no? Doon na siya mag-cough siya og blood, mga kapaglaom. And dunay usa dinhing kapaglaom mapatabang siya pag-ampo para kang Ryan Cloud.
nga mamaayo na unta siya sa iyang sakit nga pneumonia and dutua siya sa balay tambalanan karong panahon na. Doon na po tay mga pipila ka kapaglaom nga nanginahanglan pug pang-ampo sa healing at nga gipadala ni kapaglaom Victoria Navarro gikan sa ato ang Facebook Live para nila ni kapaglaom Dudong Bana, ni kapaglaong Tiffany Neri o ni Pastor Louie Andrahe pod. So wala ta na side unsa exactly ilang kaintang but ato silang i-appeal sa pag-ampo. Doon na pa ba yung mga additional prayer requests? Dunay gikan sa ato ang Facebook page gyapon kapaglaom Enjoy. Gipadala ni kapaglaom Rio Rose Gabayaran Purpose. Ingon siya, please pray for my friend Cindy. She is in the hospital experiencing paranoia and deep anxiety of depression. No? So ato gid kini siyang iampo. Ang mga kabataan pod nga ang iyang mga kaanakan pod nga mo-acknowledge kang Jesus o maka-experience pod sa gahom sa balaang espiritu dinha sa ilahang panginabuhi. No? So mao kadto ato ang mga kaampo. So akong hangyoon si kapaglaom Joy to please pray for them. So mga kapaglaom, we are inviting you to pray with us. Let us pray. Balaan ug mahigugmao na mo nga Dios amahan, daghang salamat Ginoong Dios sa imong nga pakiguban kanamo ug kanunay nimo nga pagpaminaw sa among mga pag-ampo. Amahan nga balaan among ginadala diha kanimo Ginoong Dios ang amo nga pag-ampo Ginoo alang kay kapaglaom Lord Jen, Ginoong Dios nga nadisgrasya sila og ubay-ubay ang nadaot sa iyang lawas. But Father, we pray sa ilang handom usab sa family nga mabalik Ginoong Dios ang iyang memory. Amahan kung aduna siya mga nakalimtan tungod sa mao Ginoo nga panghitabo palihog uban ni siya. Ihatag palihog balik Ginoong Dios ang iyang panglawas kani adto. Pinaagi sa imong gahom Ginoo. Ilabi na sa iyang panghuna-una sa iyang memory amahan nga mahibalik kini kaniya. We also pray dear God para kay Tatay Antonio Mendoza amahan sa iyang balatian Ginoong Dios. Kanunay amahan iyang nabati Ginoo ang iyang sakit. We pray Ginoong Dios nga mabalik palihog ang iyang maka-recover siya gikan sa iyang mga balatian usab sa iyang bed sore. We pray Ginoo nga maulian siya og maayo kini amahan uban sa iyang panimalay nga nag-atiman kaniya. Palihog Ginoong Dios uban ni usab sila nga makabaton sila kusog sa pag-atiman kay Tatay Antonio. We also pray dear God para kay kapaglaom Rosalinda sa iyahang kahimtang karon Ginoo ang mga cancer cells na nasa iyang lawas, but Father Lord, you can stop them and you can heal her. And we ask you, dear Father, nga imong ihatag kaniya Ginoong Dios ang comfort, labi na ang fortitude sa iyang panghuna-huna, knowing amahan that you are there to fight with her. And you are there Ginoo nga mohatag niya kusog luyo ni ining tanan nga ang ginaatubang. We also would like to bring dear Lord si kapaglaom Louie Racosas amahan sa iyahang balatian nga hemophilia. Wala minahibalo Ginoong Dios kung unsa gayud ang iyahang kondisyon karon apan amahan nakakita ka Ginoo nasayod ka amahan sa iyang kalisod. Palihog aman ipabati ka ng imong presensya nga uban kaniya amahan ni ini nga mga kalisod sa kinabuhi. Please dear God, be with him. We also pray dear God alang kay kapaglaom Flores Ginoo sa iyahang mga ginabati karon Ginoong Dios. Amahan ikaw usab nahibalo sa kasakit ug sa mga kakapoy sa iyang lawas. Palihog amahan uban ni siya, tanduga siya ug hatagi siya kaayuhan kauban sa iyang panimalay amahan nga makabaton sila paglaom nga ikaw ilang kauban luyo sa mga kalisdanan Ginoong Dios. We also pray dear God alang kay kapaglaom Sanoy Ginoo, kapaglaom Rion Ginoong Dios anaa siya pneumonia, and Father nasayod ka sa kalisod sa iyang paginhawa, sa iyang mga pag-ubo. At Ginoong Dios palihog liguna siya, hatagi siya kaayuhan Ginoo pinaagi sa imong gahom. And also para kay kapaglaom Dudong, kay kapaglaom Tiffany and kapaglaom Pastor Louie, please dear God kung unsa ilang ginagian karon hatagi palihog sila kaayuhan because nasayod mi amahan. You can if you will, and we pray that you will, dear Lord, your will for them. Dear Father, your loving will be done for them, dear God. Thank you kaayo amahan sa imong pagpaminaw kanamo ug sa imong pagtubag ni ini nga makapag-ampo pinaagi sa makagagahom nga ngalan ni Ginoong Hesus nga among personal nga manluluwas. Amen. Amen.
Thank you Kapaglaom Joy for the prayer. Amen. And mga Kapaglaom for sending those prayer requests as well. And so, doon na pa tayo ubay-ubay nga mga prayer requests ang ipadala. Kapaglaom Joy, mamahimo ba nimong pagabasahon? Yes, and we would like to read here mga kapaglaom from sender 3652. We have from iyahan ni nga gipapray nga maulian na siya sa iyaha nga mga muscle pain, Pastor. And that is from kapaglaom Jane Ryan. We also have from sender 5802. Iya nga gipapray si Brother Mauricio Sumagaysay nga naa siya rayuma sa iyaha nga duha gyud ka mga tiil, Pastor. So lisod-lisod iyang paglakaw. We will pray for him. And also a prayer request for kapaglaom Charito Mauricio sa iya usab nga mga ginabati karon nga dili maayo, and ilang gihangyo nga makabaton man sab siya kaayuhan niini. Also from sender 3022, prayer request niya para sa iya nga mama nga naay kidney failure, no, gikan kini sa usa ka anak, and ang name sa iya nga mama mo si kapaglaom Cordelina Baal. So ato ni siya nga i-pray. We also have from sender 5174, iya nga gi-request para gihapon sa iya nga mama nga si kapaglaom Rosel Lily Ando Madahukon nga maayo na siya sa iya nga fever, and she is 74 years old, and nagpa-pray sila nga, and also para sa atong sender nga maulian siya sa iyahang 2 months na nga cough. And also for kapaglaom Sandy, no, Pastor, nga atong na-receive kaganiha, Pastor Pagunsan will be praying for that prayer request. And mga kapaglaom ko na may mga prayers karon nga dili na nato ma-include ani nga prayers ato ang last batch. Please don't be discouraged because we have our prayer teams, no, nga maoy maga-pray sa ato ang mga prayer request, and they are still listed nga ato ning madala gihapon dinha sa atubangan sa Ginoo. And God hears your prayers mga kapaglaom. So this time we are inviting you to pray with us as we bring these prayers before God with Pastor Pagunsan. Okay, let us pray. Amahan namo nga ikaw kanunay nagapaminaw o nagatubag sa amo mga pag-ampo o humble request. Salamat kami nga naagyahapon ikaw diha naghatag og mga panalangin sa mga katawhan nga naghatag og ilang kinabuhi sa imo. Ginoo, amo gidala sa imo si kapaglaom Jane Ryan, hinaot pa nga mag-ayo ining iya gibati nga mga muscle pains og malagpasan niya kini nga mga problema sa iya nga physical nga mga lawas. Amo sad gidala sa imo Ginoo ang amo kapaglaom Mauricio Sumagaysay. Intawon Ginoo, tabangi siya nga ang mga tambal o mga pamaagi mag-aayo sa iya nga mga ginabati nga riyuma sa duha pod ka sa kaya mga tiil Ginoo, hinaot pa nga tabangan mo intawon siya aron makabuhat siya sa iyang normal nga mga pagpangabudlay. Amo sa imo Ginoo si kapaglaom Charito Mauricio nga naa siya gibati pod sa iyang lawas, tagaay sa Ginoo og pamaagi og kaalam nga matagaan og mga pagtagad og tambal aron mag-aayo pod ni siya. Amo sa imo Ginoo si kapaglaom Cordelina Baal, naa siya problema sa iyang kidney. Hinaot pa nga matabangan siya Ginoo kay mao ni ang usa sa mga major organs sa lawas sa tao nga makahatag og himsog nga lawas og kusog para makatrabaho sa iya mga kinahanglan adlaw-adlaw. Amo sa dala sa imo Ginoo si kapaglaom Rosely Mahadukon nga naa po siya mga kakulian sa iya nga lawas og hinaot pa nga mag-ayo pod ang iya nga lagnat aron nga maka serbisyo siya sa iyang pamilya og ang ilahang duha ka buwan nga anak nga ikaw mag-amping pod mag-ayo pod ni sa iya. Amo sa imo Ginoo si Sister Rio Ros Gabayaran Purpose, labi na Ginoo ang iyang amiga nga naa sa ospital og ang iyang mga anak nga si Joshua, si Shine og iyang pinangga nga asawa si Don. Hinaot pa nga kinitanan sila og kauban sa tanan niya nga mga kabataan magiging membro sa imo ginarian kung ikaw na magbalik sa ibabaw sa nga duta. Amo sa imo Ginoo ang amo kapaglaom si Engineer Reggie Peralta ug si Kate Fabroa nga naghiusa sa ilang kinabuhi sa matrimonya sang kasal.
Hinaot pang kini sila tanan panalanginan nimo Ginoo sa ilang pagkinabuhi nga makahatag pod sila og inspirasyon sa mga katawan nimo pinaagi sa mga serbisyo nila og mapanalanginan pod sila og mga kabataan aron maging kalipay pod ang ilang bag-o nga eksperyensya sa ilang kinabuhi. Salamat Ginoo nga ikaw nagtubag sa among mga pag-ampo og kauban sa mga kapaglaom nga nagapaminaw. Tagai sila og inspirasyon ni ining masunod nga semana nga malikay sa kontaminasyon ining COVID-19 virus og ang wala matakdi intawon ang pingi pod ang natakdan ayuha pod sila Ginoo aron nga maging normal na pagkinabuhi. Salamat nga ikaw nagtubag sa among mga pag-ampo kay kini tanan amo gihangyo sa gamhanan og mapinalanggaon nga amhan sa langit labihan na sa kay Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. 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 We praise the Lord for the blessing again of praying, mga kapaglaong before His throne. And so mga kapaglaong, we thank you nga nagkikauban mo namo niini nga panahon sa pag-ampo and also panahon sa pagtubo dinha sa kaalam pinaagi sa iyang mga pulong. And to conclude usab sa ato ang discussion kaganiha mga kapaglaom, let us remember that we are to maintain our connection with Christ by faith and the continual surrender of our will to Him. And mga kapaglaom, as long as we do this, He will work in us to will and to do according to His good pleasure. And of course, mga kapaglaom, through faith in Christ, every deficiency of character may be supplied, every defilement cleansed, every fault corrected, every excellence developed. Amen. Thank you, Pastor. And so mga kapaglaom, throughout this month again, naghisgot tag emotional instability, and we have heard mga kapaglaom that there is healing for our emotional Amen. instabilities when we stay connected with Jesus Christ. Busa mga kapaglaom, amok kamong ginaimbita, every moment of time, Jesus is coming very soon. Let us stay connected with Him. As always, mga kapaglaom, in His invitation. So this has been your Kapaglaom Joy of Hope Channel Cebu, inviting you to rest upon the Lord and wait patiently for Him. Yes, and mga kapaglaom, let us cease from anger and forsake wrath. This has been your Kapaglaom Renan of Hope Channel Cebu saying, cast your burden upon the Lord, and He shall sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. And of course, in all our transactions, mga kapaglaom in life, let us always ask God's guidance in prayer. This is Kapaglaom Pastor Pagunsan saying, let's pray without ceasing. Kami inyong mga kaabag sa pag-ampo dinhi lang sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.